Good morning mga boss and welcome back to our channel. Ayan mga boss, napakaganda ng ating panunuorin at bibigyan natin ng reaksyon at opinion na itong pag-react ng palasyo sa pagkakadawit ng First Lady Lisa Marcos ayan sa flood control scandal. Ghost project ito mga boss. At sa pamamagitan ni Maynard Ngo na itinuturo na idinadawit si kasama daw si First Lady Lisa Marcos dito sa scandal na to. Ayan, bago natin panoorin ng ating video, please like, share and subscribe. Ayan mga boss sa ating channel. Ayan mga boss, umpisa na po natin, panoorin natin na itong pag-react ng palasyo sa pamamagitan ni Press Secretary Secretary Claire Castro. Ayan, panoorin natin mga boss. Kung inyo makakahalubilo muli ang isang John Santander, maaari po ba niyong itanong sa kanya kung alam ba niya ang mandato ng ICI? Alam naman natin ang mandato ng ICI ay mag-imbestiga ng mga maanumalyang flood control projects at mga infrastructure. Sa nabasa natin, at alam ko nabasa niyo rin po ang letter of sentiment, wala po tayong makitang anuman na allegation patungkol sa maanumalyang flood control projects na mag-uugnay sa unang ginang kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Pangalawang tanong, alam po ba niya kung sino ang source ng kanyang mga sinasabi? Pangatlong tanong, siya po ba'y may personal knowledge sa kanyang mga sinasabi? Dahil kung walang personal knowledge, ito ay magsisilbing hearsay evidence. Kung hearsay evidence, ito po ba dapat ay binibigyan pa ng pagtutuon at pag-seryosong konsiderasyon? Ito po ba isang fishing expedition lamang para siraan ang unang ginang? So, ito po naman ay nasa kamay na ng ICI. Ibinigay lamang po natin ang ating pahayag patungkol po dito dahil nabasa po natin ang letter of sentiment, pati na po ang attachments. Mismo, ang mga attachments ay walang nag-uugnay at walang naipakitang anumang ebidensya na magsasabing merong anomalyang flood control projects na pinasok ang unang ginang. Yusek, were you able to talk to either the President or the First Lady? Ano po yung nabanggit nila o naging reaction nila dito? Ang unang-unang sabi po ng First Lady ay hindi po niya ito bibigyan ng anumang pansin dahil ito po ay hearsay evidence. Alam po natin ang First Lady ay abogado rin po. Sorry, last na lang po. How do you define the relationship between the First Lady and Maynard Ngo? Wala po siyang binanggit sa atin patungkol po dyan. Binanggit lamang po niya ay patungkol dito sa letter of sentiment. Salamat po. Next question, Job Manahan, ABS-CBN. Hello po, Yusek. Good morning po. Just confirming the reports, a former Ombudsman Merceditas Gutierrez was appointed as chairman of the National Senior Citizens Commission. Confirmed. Kailan po siya in-appoint at hanggang kailan po yung term niya? Mag-expire po ang kanyang term hanggang sa September 17, 2031. May we get the wisdom po behind the appointment of former Ombudsman Gutierrez? May reason kung bakit siya na-appoint doon sa position? Unang-una naman po, ang gusto ng Pangulo kapag po ito'y kanyang itinalaga ay dapat na magiling na isang leader at isang magaling na namumuno. Just a follow-up, meron na po bang iisip or nakita yung Pangulo na susunod na Justice Secretary? Sa ngayon pa rin po, si OIC, ang OIC po na si Yusek Vida pa rin po ang nanatiling OIC ng DOJ. Next question, Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, Yusek. Good afternoon. An investigative report by the network that exposed the 1MDB scandal in Malaysia alleges that convicted fraudster Patrick Mahoney has resurfaced in Manila and was reportedly consulted by the Maharlika Investment Corporation or MIC. Both MIC and Rep. Romualdez deny these claims, but the source told our network that Mahoney's been coming back and forth here in the Philippines trying to peddle deals, although none has materialized yet. Has the MIC previously consulted foreign advisors? And if so, would the admin be willing to disclose names? Unang-una po, hindi po natin masasagot kung ano po ang kaugnayan ni
Congressman Romualdez. Masasagot lamang po natin kung ano po ang sinabi ng MIC. Yan po ay mariing pinabulaanan ng MIC at meron nga po silang official statement at akin lamang pong babanggitin ang parte nito. These reports contain false, baseless, and damaging allegations suggesting that an individual named Patrick Mahoney serves as an advisor, consultant, or affiliate of MIC. MIC categorically denies these claims and clarifies that Mr. Mahoney has not been and has never been engaged by MIC in any capacity, whether formal or otherwise. Next question, Samuel Medinilla, Business Mirror. Good afternoon, Yusek. Tatanong ko lang po, i-confirm ko lang po if the President has already accepted the resignation of the 3 GSIS Board of Trustees and kung meron na pong na-appoint na replacement sa kanila. Opo, yung pagre-replace po, abangan na lang po natin kung sino po ang itatalaga ng ating Pangulo sa mga nag-resign po. Follow up po. Yung tatlong GSIS Board of Trustees na nag-resign raw po ay may allegations against kay GSIS President Vic Veloso. Meron na po kayang reaction dun si Pangulo regarding dun sa allegations nung nag-resign? Sa ngayon po, malalim pa rin po ang pag-aaral na ginagawa dyan at lahat po ng aligasyon ay hindi po ito tutulugan ng Pangulo at aaraling mabuti kung ito ay may katotohanan po. So makakaasa po kayo na gagawan po ito ng aksyon ng Pangulo. Pero under investigation na po ito ng concerned government agency. Sa parte po ng Pangulo, siya po mismo ang nag-aaral dito. Thank you po. Next question, Vance Fernandez, Police Files. Good afternoon, ma'am. Because of the rampant corruption in the Philippines, will the President consider reviewing the possible return of death penalty? Sa ngayon, wala pa po nababanggit ang Pangulo, pero syempre sa pag-aaral po, kung ito po ay ipapataw muli at mawawala ang suspension or lifting ng pag-suspend sa death penalty, pag-impose ng death penalty, dapat pong aralin to dahil hindi lamang po ito bigla-biglang sinasabi na dapat nandiyan ang death penalty. Inaaral mabuti dahil po dapat malinis, mabuti, maging maayos. Itong tinatawag nating 5 pillars of criminal or justice system rather. 5 pillars of justice system. Hindi po tayo pwede na umasa at ma-impluwensyahan. Dapat mawala sa impluwensya ng mga Pilipino yung mga nakaraang pangyayari kung saan may nag-admit na sila ay sanay gumawa ng intriga at magplanta ng ebidensya. Paano kung ang inosente ay nagawa ng intriga at naplantahan ng ebidensya? Death penalty ang maaaring ipataw. Kawawa naman po yung masasabi nating inosente. So, ang muling pagpapataw ng death penalty ay dapat inaaral ng malaliman. Thank you, ma'am. Next question, Job Manahan, ABS-CBN. Tapos na siya. Okay. Last question, Janelle Maribojo, UNTV. Magandang hapon po. May sagot na po ba yung Office of the President dun sa writ of kalikasan na inihain sa SC? Nagkaunayan sa flood control po. Tutugon na lamang po ang gobyerno, ang administrasyon, kung ano po ang sinasabi ng Supreme Court. Kung sila po ay pinagagawa ng response or reply patungkol po sa petition for the issuance of writ of kalikasan, tutugon po. Ayan mga boss, so napanood natin yung mga iba't ibang tanong ng media o doon sa kay Pres Palace Claire Castro. So kayo anong masasabi niyo diyan sa mga tanong ng mga press sa kanya? Actually, yung isa sa tanong kanina about dun sa death penalty, ako mga boss, opinion ko, payag ako na ibalik yung death penalty kasi masyadong malala na kasi mga boss yung mga pandarambong at dapat tulad sa pagnanakaw sa gobyerno, yung corruption talaga dapat yan na mayroong kaukulang parusa. Kasi kung mapapansin natin mga boss, hindi na sila natatakot dyan sa pagnakaw ng kaban ng bayan. Siguro naisip ko kapag naibalik yung death penalty,
doon sa mga mandarambong ng pera ng bayan, siguro matatakot sila mangurap. Isa yan sa dahilan na dapat ibalik at dapat ipatupad o yung tinatawag na implementasyon. Kasi actually, mandami nating batas dito sa Pilipinas na magaganda, kaya lang hindi kasi mahina yung implementation pagdating sa batas. Kung ikumpara mo dun sa ibang bansa, ang batas talaga doon talagang pinapatupad. Dito kasi iba kasi yung sistema dito, mga boss, lalong-lalo na pagka yung inakusahan ay isang tanyag, ayan, at may pera. Kaya pagdating sa mga ganyan, wala hindi na ipatupad yung batas. Ibig sabihin, mahina yung implementasyon. Pero di kagaya ng sa ibang bansa. Halimbawa na lang natin sa Saudi, kapag nagkaroon ka ng kaso doon, talagang kung ano yung parusa doon sa kaso na isinampa sa'yo, talagang ipapatupad nila. Kung halimbawa firing squad or bitay ka talaga. So dapat dito sa Pilipinas ganyan yung gagawin dun, lalong-lalo na sa mga politiko, sa mga corrupt official. Kasi kung mapapansin natin ngayon, grabe talaga yung pangungurap ng mga politiko. Wala silang takot, mga boss, mangurap sa kaba ng bayan. Kaya sana dapat ibalik yung death penalty para matakot sila mangurap. At sana yung implementation ay dapat i-implement pag kung ano yung parusa dun sa isang akusado na mapatunayan na ginawa o nagkasala. Dapat ipatupad yung kung ano yung parusa. Kung halimbawa ay hukom bitay o parusang bitay, dapat ipatupad yun, mga boss. Kasi ang Pilipino kasi, sa totoo lang, yung hindi sila natatakot o actually pagdating sa mga ganyan, dahil parang gaya naman yung mga nakakulong dyan, yung iba dyan paulit-ulit, pabalik-balik na lang, labas masok, kasi kulang sa implementasyon, mga boss. Dapat kung ano yung implementasyon sa batas, dapat ipatupad. Itong regarding naman dito sa kay First Lady, na ang sabi niya hindi daw papansinin, malalaman lang natin yan, mga boss, kasi nagdidepende naman yan sa ebidensya. Kaya malalaman lang natin kung ano yung mangyayari dyan, kasi si Ngo yung nagsabit kay First Lady. So titingnan natin kung ano yung mangyayari dyan, kung talagang sapat ba yung ebidensya niya, ayan, dyan sa pagdawit kay First Lady. At ang balita, meron din ako nabasa na pati din si Antonio Trillanes mayroon din daw ghost project. Iwan ko lang kung gaano katotoo. Malalaman lang natin yan sa mga susunod na araw, sa susunod na mga oras, kung ano yung totoo dyan. So ayan, kung ano yung mga comment dyan, mga boss. Kung meron kayong mga comment, opinion na yan, pwede kayo mag-comment dyan. Yan, comment down below. At sa mga hindi pa natin subscriber, ayan, please like, share, at paki-subscribe naman sa ating munting channel. Ayan, maraming salamat. At paki-hit na rin yung notification bell para updated kayo sa ating mga bagong videos. Ayan, maraming salamat. Ayan, hanggang sa muli.